Hello, hello, hello! Welcome ulit sa aking panibagong vlog. Ako naman ulit si Don Pinoy PH Update. Maghahatid sa inyo ng mga bagong mga ugong-ugong, mga balita o mga pangyayari sa mundo ng politika sa ating bansa. I have some things to say, so take it on my way and listen to me, to be. You have to seize my sense, release me with intent. It is not easy, please me. Kumusta kayong lahat? Sana nasa maayos sa lahat ngayon. Alam ko na napakahirap talaga ng buhay-buhay. Pero kailangan talaga nating magsusumikap para labanan natin kung ano magiging hadlang para sa kaayusan ng ating pamumuhay. Lalo na sa mga buhaya, mga korap na mga opisyal na naghari-harian sa ating bansa ngayon para para sa kanilang personal na interest lamang, pero tayo ay naghihirap. I have some things to say, so take it on my way and listen to me, to be. You have to seize my sense. Kumusta nga pala sa ating mga kababayang OFW sa buong mundo kung inabot niyo man ang broadcast ng munting channel ko na to. Pero kung napadaan kayo sa channel ko, kumusta kayo diyan? Ingat-ingat po kayo. Sabi ko nga dati, ako din ang naging OFW. Hindi ganoon kadali ang magtrabaho sa labas, lalo na pag malayo tayo sa ating pamilya. Kaya ingat-ingat po kayo at enjoy nyo lang. At saka isipin nyo lang na pamilya na dito sa Pilipinas, mahal na mahal din kayo. I have some things to say, so take it on my way and listen to me, to be. At kumusta din sa aking mga kababayan sa Pinas? Mula Mindanao, Visayas hanggang Luzon. Sana kahit medyo mahirap ang buhay, laban lang tayo. Ganun lang talaga ang buhay, laban lang tayo. Pero kailangan nating magmasid at makialam. I have some things to say, so take it on my way and listen to me, to be. You have to seize my. Ang pag-uusapan natin ngayon may nakita kasi akong balita kanina na bababaan daw ang taripa para sa pag-import ng bigas. Tapos, ang sabi daw ng gobyerno, sana totoo, magiging 29 pesos na lang daw ang bigas bawat kilo. Di ba ang saya? Kahit hindi man matupad yung 20, basta 29, okay na tayo dyan! I have some things to say, so take it on my way and listen to me, to be. You. Pero ang tanong, kung totoo, yan ang pag-uusapan natin mamaya. I have some things to say, so take it on my way and listen to me, to be. You. At ang pangalawa nating topic ay patungkol doon kay Mayor Baste Duterte. Mayor namin dyan sa Davao yun. At mahal namin yan. Ang narinig ko kanina kay dating spokes Harry Roque, magpapalabas na daw ng suspension order anytime soon or maybe tomorrow. Kaya napakalungkot na balita yan. Pero alam ko, kung ano man ang intention nila, mabubuking at hindi sila magiging or hindi sila mananalo dyan. Kasi alam ko, ang mga tao, lalo na ang mga kababayan ko sa Davao, magre-react tungkol dyan. I have some things to say, so take it on my way and listen to me, to. Ako mismo, Things to say, so take it on my way. Ako mismo nagagalit ako dyan sa balita na yan kasi halos ang ginawa nila lahat-lahat sinususpend na lang nila, gusto nila hawakan. Pag sa tingin nila hindi nila mahawakan yung isang lugar, isususpend nila kagad. Yun lang ang gusto nila. Pero tama ba yun? Kung gusto nila monopolize nila ang leadership sa buong bansa, wala na yung mga local government na yan, meron kayong independence, wala na yan. So sige lang, pag-usapan natin yung mamaya. I have some things to say, so take it on my way and
So sa ngayon, magsimula na tayo. Pasensya na kayo, hindi pa tayo ganoon kabihasa na maghatid sa inyo ng mga balita, pero ipapangako ko sa inyo, pagsisikapan ko na mapaayos ko tong channel na to para makapaghatid ako sa inyo ng napaka reliable at saka comprehensive na mga pangyayari sa mundo ng politika. Hindi lang sa politika, kung anong mga bagay-bagay na nangyari dito sa ating bansa. Kaya kapit na kayo dyan at sana subaybayan niyo ako kasi nagsisimula pa lang ako sa channel ko, pero pagsisikapan ko talaga na may ayos tong channel na to. Kaya sa mga napadaan sa channel ko ngayon, huwag niyong kalimutan na mag-like at saka subscribe. Pag pindot lang ng like at saka subscribe, happy na tayo dyan. Yun lang, masaya na ako dyan. Kaya yan ang nagbibigay sa atin ng lakas. I have some things to say, so take it on the way and listen to me, to be. You have to seize my sense, release me with intent. It is not easy, please me. Ngayon mga kaibigan, ipapakita ko sa inyo or pag-usapan natin yung about sa bigas na sabi daw 29 na lang. Kung titingnan nyo dito sa sinishare ko sa screen ko, sandali lang. Medyo, ayun. Taripa sa imported rice ibinaba sa 15% na lang. Alam ko 35% o 30% yan. Ibinaba nila daw sa 15%, then ang target nila is 29 pesos per kilogram na bigas, ang target ng gobyerno. Tingnan natin kung talagang kung anong impact sa atin yan, or totoo ba talaga yan, or sa gaya ng ginagawa nila dati, puro publicity na lang, pero wala naman palang nangyari. Pakinggan natin to. Murang bigas at kuryente. Mararamdaman umano yan sa mga susunod na buwan Yun. dahil sa ibinabang taripa sa import ng bigas. Binaba lang nila ang taripa kasi ang nangyari kasi dati, as far as I know, lalo nung kay Tata Digong pa dati, siyempre, naintindihan natin talaga na sa Pilipinas, tayo dito, wala tayong sufficient na supply sa agriculture, lalo na sa bigas. Ang ginagawa natin, nag-i-import tayo sa ibang bansa para magkaroon tayo ng bigas dito. So, yung nangyari before, tinaasan nila yung taripa para, yung iba kasi nag-hoard lalo na yung mga malalaking importer, nag-hoard yan sila. Tinatago nila o ano-ano. So, may mga Ngayon, ang ginagawa ng gobyerno, ang balak daw nila, o parang ano na nga yata to final na ibababa nila ang tariff sa 15%. Ngayon, sinong tatamaan dito? Ang ating mga magsasaka. Kasi hindi na sila makakakompete. Kasi murang-mura lang ang presyo ng bigas sa ibang bansa, gawa nga ng napaka-modernized na ng kanilang agriculture processes. Hindi kagaya sa atin dito. Kaya pakinggan muna natin kung ano yung sinasabi bago tayo magkomento. Sige, tuloy natin. Tutok si Ivan Mayrina. Sa isang bilihin na talaga namang ramdam ng nakararaming Pilipino. Yan ang pagtaas ng presyo ng bigas. Rice is life kasi para sa mga Pinoy. 51 pesos daw. Pero sa iba nga, 16 na nga eh. Safe pa nga yung 51 na yan. Sa iba, 60 na. Kaya, alam mo naman tong mainstream media, medyo may alam mo na. Sige, tuloy muna natin. Bilang hakbang para mapababa ang presyo ng bigas.
Nagpa siyang National Economic and Development Authority Board. Oh, 29 pesos daw ang target. Ang saya-saya. Sige, kalimutan lang natin yung 20. Ang pangako kasi 20. May play lang ako. Oh, tingnan mo. Oh. Muog tag 20 ang kilura, Oh. pero hangtod ron maura man gihapon ang sistema mas ni mahal kay imbis tag 30 pa 50 na ang bugas na tag 20 asa na. Oh, di ba? Kung sa kanta pa lang, ang bugas na tag 20 asa na, kung sa Tagalog yan, ang bigas na tag 20 asa na. Ngayon, sige, mag-settle na lang tayo dito sa sinabi na 29 pesos na lang daw. Dito sa balak nilang gawin ngayon. Tingnan natin, sige, tingnan natin kung acceptable para sa ating lahat ng mga Pilipino. Sige, tuloy. Tulad ng mga 4-piece beneficiary, maglulunsad din ng rice subsidy para sa kanila. We are action of 29 pesos per kilo, at least for the poor. Hulyo o sa Agosto Oh, sabi, we are aiming for at least 29 pesos at least for the poor. Sige. Di ba? Tama ba yun? Aiming for the poor, not for everyone, for every citizen dito sa Pilipinas. Tama ba yung for the poor lang? Bakit selective? Bakit? Iba ba yung kalam ng sekmura ng poor at saka hindi poor? Yun lang, pero ako wala akong ano diyan kasi naintindihan natin lalo na yung mga four piece na mga beneficiaries, talagang medyo mahirap talaga. Wala tayong problema diyan. Mas maganda nga yun na nabibigyan sila talaga ng mga insentibo at saka mga kagaya neto ng mga favor lalo na sa bigas na napaka primero or yan ang pangunahing pangangailangan natin sa ating pamilya, mga bata, tayong lahat. Pero ang ibig kong sabihin, kaya ko sinasabi na bakit sa mga poor na sinabi niya sa mga poor, yung mga poor piece na specified na sinabi doon, meron din namang hindi tumatanggap ng 4-piece kasi hindi nag-apply, yung mga pero ang hirap-hirap din ng buhay. They're just even maybe earning less than 200 a day. Yung mga yung gumagawa lang ng kumakayod lang diyan para lang mabuhay araw-araw. So bakit natin i-focus? Kasi yun lang ang meron kayong data, yung may 4-piece. Paano yung walang 4-piece na wala rin silang income na regular income na sufficient income pala, ibig ko sabihin. Yun lang ang magbibigyan niyo ng benefits doon sa sinasabing 29 kilos. Paano niyo gagawin 'yan? Sa tingin niyo ilan lang yung ang mga 4-piece beneficiaries compared to those people that are not even receiving any single penny from the government, pero hindi lang sila humihingi ng benefits from 4-piece program sa government. So selective kayo. Selective yan. At saka paano naman yung iba? Pare-pareho lang. Mas kawawa ngayon nagtatrabaho. Hindi, eto, usapang lang, para sa akin lang to kasi I was then an office employee for quite a while. Magkano ang tax na dinideduct? Di ba? So dapat, pag sweldo pa lang, binabawasan ka na ng tax. Pinaghirapan mo na yan. Pero hindi ka nakaka-receive ng ayuda. Wala kang ayudang natatanggap. Pero okay na lang din yun. At least, yung mga kababayan natin medyo nasa medyo mababa yung income, natutulungan din nila. Pero ano lang ba yung tulong? Tulong-tulong lang sila para pakita nila mukha nila, para makilala sila, para pag-eleksyon, pagbibigay nga ng mga bigas yan, kailangan nandyan yung mga mukha nila, mga pangalan nila.
Kaya ito nakakataas ang kilay talaga, 29 kilos na bigas target ng gobyerno, pero meron palang specific ano na na mga tao na bibigyan lang nila kasi hindi nila kaya yan. Dapat ang kailangan nilang gawin, magbibigay sila ng sapat na programa para tutulungan nila yung mga farmers, ayusin nila yung farm to market road para yung pag-transport ng mga products ng ating mga farmers, dire-diretso, hindi sila malalaki ng gastos at magbibigay sila ng mga programa like subsidy sa mga high yielding rice breeds o ano-ano pa diyan na para ano sila resilient sila sa kung ano man ang mangyayari sa weather kasi alam mo nang pabago-bago. Hinawakan pa na ni Master PBBM yung yung agriculture for almost 2 years yata as far as I know. Para daw gagawin niyang ganyan. Anong nangyari? Yung palang wala siyang nagawa na kunyari daw hahawak siya ng departamento lalo na sa Department of Agriculture pero wala siyang nagawa. 2 years na pamahal pa rin ang bigas hanggang binitawan na lang niya. So wala siyang output. Puro na lang publicity. Nakakaasar. Okay, tuloy nga tayo muna. Naasahang mararamdaman ng pagbaba ng presyo ng bigas sa merkado kapag binabaan ng taripa sa imported na bigas. Bakit pinag-iinitan yung taripa imported sa pag-import ng bigas? Bakit sa 2 taon na naging agriculture secretary siya, bakit hindi niya naiayos kung ano yung mga major problems, kung ano yung dapat gagawin para ma-enhance at saka ma-modernize at saka maging productive ang ating mga farmers? Doon pa lang wala nga siya nagawa eh. Wala siyang nagawa. Lalo na pa kaya sa ibang problema sa bayan natin? Nakakawalang gana talaga. Tuloy tayo. Na pondo para sa mga magsasaka pero hindi naman daw pababayaan. Hindi daw pababayaan para hindi paiangat ang produksyon. Balik tayo. Saan na yung 2 taon? Anong ginawa mo? Anong ginawa mo? 'Di ba? Hawak-hawak ka pa dyan sa Department of Agriculture dati para kunyari So all the while we thought that you could have done something for the entire farmers in the Philippines pero wala ka naman palang ginawa. Puro lang kayo publicity. Katunayan nananatiran target ng Agriculture Department naabot pa rin ng mahigit 20 million. Tama ng El Nino, ang may na panood ako at saka nabasa ko, meron palang breed ng palay din na they can sustain, na resilient sila sa mga sa mga El Nino na 'yan. So meron palang ganong klaseng sandali lang kaya medyo na. Pasensya na kayo. So, yun. Hindi man lang nila naisip yun, hindi man lang naisip ng gobyerno natin. Ang sabi lang, di ba, alam mo, at least nag-iisip pa rin sila kahit paano na bibigyan nila yung mga medyo ang tawag dyan, nasa laylayan na na mga mamamayan natin, kagaya ko. Pero, hindi naman fair yon. Parang band-aid solution lang yun. Ginawa lang nila yan para siguro para hinabol nila yan para maihabol sila sa SONA. Malapit ang SONA, di ba? Next month, magsusona na naman uli. So, kailangan may performance na naman ulit Alangan ba naman sabihin niya yung mga maisog rally o mga ano-ano? Hindi.
Kailangan talaga niyang buhatin ang sarili niyang bangko. At alam mo kung sino yung pinapatungkulan ko diyan sa sinasabi ko, yan yung taong nasa taas, yung nagdiyos-diyosan dito ngayon sa bansa natin. Anyway, yun lang muna sa abot diyan sa bigas. Pero pakinggan niyo muna 'tong kanta na 'to para sa bigas. Naghahanap talaga sila kung saan na yung 20 kilong bigas. Natag 20 asa na. Wala na. Ang bugas, natag 20 ang bugas. Natag 20 ang bugas. Natag 20 asa na. Oh, ang bigas daw na tag 20, asa na daw. Yun yung ibig sabihin nun. Sa una o karon, kay bugas sa una, perti pagyud gabaratuhon. Apan wala Ang ano lang kasi, nag-promise pa. Alam mo nung budol-budol lang talaga eh. Budol-budolan lang talaga ang laro eh. Mula dyan, nabudol na tayo, nabudol na, pati si BP Inday Sara, nabudol na, pati tayo lahat, nabudol, ang dami-dami nabudol kasi ganyan-ganyan. Pero ngayon, tingnan yung pinagagawa. Sos, mamaya-maya, sa sunod nating topic, ituloy natin yan. Ito muna. barato ang bugas. Mag-usa na lang katuig panahon pagkapaspas. Ang uban wala pa taon sa utang makain pas. Gahandom jud mi sa tag 20 nga kilo sa bugas. O yun naman talaga. Kahit sino. Sasabihin ba naman ng tumatakbo na yan na, tag 20 na lang ang bigas, tag 20 lang ang bigas. O di kahit ako naman, uy, ang mahal-mahal ng bigas ngayon. Eto, tag 20 pala. Sus, sabi pa niya, tingnan mo yung balita kanina. Balikan ko lang, nakalimutan kong i-share. Sabi, ang tariff daw sa imported rice at saka imported coals. Yung coal kasi ginagamit yun for power generation. Magmumura na daw dahil dyan. Alam mo ba kung matatandaan ninyo yung silang dalawa ni Inday Sara dati yung yung campaign video nila dati, hawak-hawak sila na electric fan pa ganyan-ganyan pa sila na nandun sa windmill doon sa Lawag City yata yon for renewable energy. Ano ba? O bakit sila nagfo-focus ngayon sa coal na akala ko ba aalis na sa coal kasi maraming smoke yan, maraming yan sa environment. Nakaka-contribute yan ng mga green gases. Ngayon, binabaan na lang nila. Wala silang nagawa. Band-aid solutions ang lahat. Babaan ang tarif ng ganito, babaan ang tarif. Pero wala silang konkretong resolusyon na naka-lay down para maiayos ang problema kung anong meron man tayo ngayon. Puro na lang nila pamumulita ka. Puro pang kontra kung paano nila paangatin ang ratings nila kasi alam lang pabagsak na talaga sila. Natag 20 asa na. Wala na. Ang bugas. Wala na. Natag Wala na ang tag 20. 20 ang bugas. Natag 20 asa na. Wala. Sige, tuloy tayo sa pangalawang topic. Ang pangalawa nating topic about kay Mayor Baste na sabi ni Attorney Harry Roque, tayo sa video ni Harry Roque. Salamat, Attorney Roque, na si Mayor Baste daw i-suspend na daw as a mayor sa Davao City. Di ba? Ang galing-galing. Parang ngayon lang ako nakakita ng administrasyon na puro suspension. Puro suspension na lang. Grabe. Grabing ginagawa nila. So, i-share ko lang sa inyo tong video ni Spock Sari. Thank you, Spock Sari. Courtesy to kay ni Spock Sari. I-subscribe nyo rin siya kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa kanya. Tingnan nyo. Pakinggan natin to. Nakakalungkot. Lalo na ako na talagang taga Davao ako. Sa Davao ako pinanganak. Sa Davao ako nag-aral. Hanggang lumaki ako sa Davao. Hanggang umalis ako sa Davao. Pumunta na ako na iba't ibang lugar. OFW na rin ako before. Pero mahal na mahal namin ang Davao at saka lalo na yung mga Duterte. Mahal na mahal namin yan. Walang ni isang eleksyon na hindi namin binoto yan kahit sino sa kanila na tumatakbo sa gobyerno ng Davao. Kaya eto ngayon pakinggan muna natin to si
Attorney Harry Roque. Siya yung spokesperson dati ni Tatay Digong nung si Tatay Digong pa yung presidente. Magandang gabi po, pero hindi po magandang balita. Napag-alaman po namin, Mabuti pala si Attorney Roque, meron pa ng crystal ball. Saan kayo makabili niyan? Gusto kong bumili niyan sususpindihin daw po ang ating Mayor Baste Duterte. Tingnan nyo. Sususpendihin na daw si Mayor Baste Duterte. Tuloyin muna natin. Uulitin ko po, hindi po ito haka-haka. Ito po ay katotohanan. Sususpend ang Mayor Baste Duterte at kung saan sa Davao si PBBM. Sususpindihin po nila ang ating Mayor Baste. Bakit? Unang nasuspinde ang gobernador ng Davao Norte dahil sa maisog. Tingnan nyo. Ang dami na palang sinuspende dahil sa maisog. Yun. Yun. Ngayon, sususpendihin na naman si Mayor Baste. Kung matatandaan nyo, grabe yung pangharang-harang nila dyan sa maisog na yan. Mula lang sa Bulacan, ang ginawa nila, nilagyan ng truck na nagkagulo-gulo na doon sa may-ari, na pati yung may-ari tinakot na o ano-ano ba yun. Tapos, sa Tagum, sa Davao del Norte, kasi pumayag yung gobernador, anong ginawa? Sinuspende din. Di ba? Si Mayor Rama sa Cebu, pumayag siya. Pagkatapos ng maisog rally, sinuspende din. Ito ngayon sa yung sa Negros yata yon na walang sinuspende pero nalusutan sila ng maisog doon. Ngayon, kasi sabi nga ni Spokes na rockstar daw si Mayor Baste sa maisog. Kaya ngayon, sususpendehin na naman siya. So, di ba, ang saya-saya? Ang saya-saya. Yan yung pinakauso. Dapat trending yan ngayon. Yung suspende na yan. Kasi yan lang alam nila. Suspendehin nila pag sa tingin nila na hindi naayon sa gusto nila. Yan yung mga na mga kung si Pulong pa. Natatawa na lang ako. Tuloy, Spokes. Pangalawang nasuspinde, Mayor Mike Rama dahil sa maisog. Ayun, si Mike Rama. Tuloy. At ngayon naman, siyempre, dahil rockstar ang Mayor Baste Duterte sa lahat ng maisog rally at siya po talaga ay mainstay ng Di ba? Ang saya-saya. Isususpende si Mayor Baste. Tingnan lang natin. Napaghalata na nakakalata na yata tayong lahat sa mga pinagagawa nila. Isa lang ang pattern ng pinagagawa nila. Nagsimula na yan ng sa susunod nilang gawin dyan, siguro kay Baste, kay Baste isususpend. Ang susunod nilang gawin dyan, ipapakulong nila si Tatay Digong, sabi ni Atty. Roque, mamaya. I-play na muna natin. Hindi lang po yan dahil sa maisog. Yan po yung mensahe sa lahat ng mga taga sa bansang ito. Lahat ng mga kalyado ni Tatay Digong or anybody who's related to the Dutertes, talagang i-wipe out nila. Yun yung goal. Tuloy. Wala man kayong masamang gagawin
Dahil kami na ngayon ang naghaharing uri sa bansang ito, lahat ng Yun. kalap At nangyayari na yun. Talagang nangyayari na. Alam natin lahat yan. Sige, tuloy, Spokes. matapos po nilang ipasara at supilin ng SMNI na tanging telebisyon na ayun naman Tingnan mo. Ang SMNI is identified si Pastor Apollo Kibuloy dyan. Nabanggit ko ngayon sa pinakauna kong vlog talaga. Which, who used to be the best friend ni Tatay Digong. Ngayon, binuhay pa ang mga kaso ni Pastor Apollo Kibuloy kahit na-dismiss na yon. Tapos, pinasara pang SMNI. Kasi, connected siya or identified siya as best friend ni Tatay Digong. Yun. Isa yun sa mga bases. Sige, Spokes, tuloy. ang mensahe, simula pa lang yan. Susunod na dyan, ang pagpapakulong kay P.R. Sara, ang pagpapakulong kay P.R. Sara, para gano'n, habang silang dalawa ay nakakulong sa dahig, pwede nang ma-impeach ang Sara at yung nagnanais maging presidente, si Tambaluslos. O, tingnan nyo. Ito, bago ko to napanood, modesty aside, talagang, naisip ko na yan eh. Dati pa. Kaya nga ako, naisip ako mag-vlog. Kasi ang dami kong gustong sabihin, ang dami kong reaksyon, pero hindi ko mailalabas, wala akong outlet. Yun, posible talaga nilang gagawin yan. Kasi, pag ma-wipe out nila mga Duterte, wala na silang kalaban. Sino bang kalaban nila ngayon? Wala na yung mga Dilawan, wala na yung iba-iba dyan. Ang dami pang nawala sa radar na mga kalaban ni Digong dati. Nung si Tatay Digong pa Tatay Digong pa ang presidente. Tingnan mo ang mga Dilawan, nawala lahat. Na 8 diretso pa nga yung mga nila. O, di ba? Kasi, talagang ang kalaban nila, ang Duterte lang. Kaya nga sila nandyan dahil sa Duterte. Pag may problema, Duterte pa rin ang makapagpapabagsak sa kanila. Just in case. Kasi, alam natin lahat na Duterte lang talaga ang nagpapabalik sa kanila dyan sa Malacanang. Si Sara. Oh, ngayon, alam nyo, kabayan, yun na nga eh. Ang hirap talaga kung magmamasid ka lang. Kaya nga, ulitin ko, kaya nga ako nag-vlog. Kasi, gusto ko rin ma-share yung mga sentiments ko kahit it's not for anything else. Wala. Talagang gusto ko lang magsalita na ma-share. Baka naman kagaya nito na ako nakakapanood ako kay Spokes Hari. Tapos kayo hindi. So, ma-share ko rin kahit anong in my very humble ways. Kaya hindi naman tayo perfecto. Pero kung mag-comment kayo sa the way paano ako nag-vlog, tatanggapin ko 'yon para mag-improve ako. I'll make sure na I'll do my best para maging maayos ang vlogging ko kasi parang eto nasa dugo ko na 'to eh. Gusto ko talagang makialam, gusto ko magsalita at gusto ko ring mag-share ng aking mga views and opinions. So, dito na lang muna tayo mga kabayan sa mga napadaan sa channel ko. Once again, salamat at saka huwag niyo pong kalimutan na mag-like at saka subscribe. Isang subscribe lang at saka like. Masaya na ako dyan. Yan, tulong na yan sa aking munting channel na aking sinisimulan ngayon. Ingat kayong lahat at magdasal tayo na magiging ayos ang ating bansa. Sana mawala na yung mga asungot na dahilan kaya tayo naghihirap lahat. Kaya ingat tayong lahat. Kapit lang po tayo. God bless.